countless opportunities, never-before-seen initiatives, trailblazing pursuits. All these were made possible in a span of 1 year of taking the lead in bringing Philippine technical vocational education and training to greater heights. It was this time last year when a seasoned leader from Sultan Kudarat accepted the challenge of leading the Technical Education and Skills Development Authority. Sa kanyang pag-upo bilang kalihim ng TESDA, inilatag ni Secretary Suharto Mangudadatu ang mga prioridad ng kanyang pamumuno sa TESDA. To realize these, Secretary Mangudadatu directed TESDA to employ a four-pronged strategy. Nakalakip ang mga ito sa alinsunod na National Technical Education and Skills Development Plan o NTESDP 2023 to 2028. Ang blueprint na maglalatag sa direksyon ng TVET sector sa buong bansa sa loob ng 5 taon. Pinangunahan ni Secretary Mangudadatu ang pagpapalawig ng TVET sa ilalim ng TESDA sa Barangay Program. Sinusuyod ng ahensya ang lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa upang maisakatuparan ang ating layunin na makapagbahagi ng skills training sa mas maraming Pilipino. Pinapalakas nito ang pagpupundar ng local government units at mga local partners sa skills education and training ng kanilang mga nasasakupan. Kalakip nito ay ang muling pagbisita at pagrepaso ng mga training regulations upang masiguro na ang mga skills training na ating ibinabahagi ay naaangkop sa panahon at makabagong teknolohiya, gayon din sa pangangailangan ng mga industriya sa loob at labas ng bansa. Mula June 2023 hanggang May 2024, ang ahensya ay nakapag-promulgate ng 19 training regulations. Sa pagtahak sa area-based demand-driven TVET, ang mga TESDA regional at provincial offices ay nakapag-develop at nakapag-deploy ng 17 competency standards mula June 2023 hanggang May 2024. Also, as of the fourth quarter of 2023, a total of 587 diploma programs have been recognized. The latest of these are Diploma in Agri-Technology and Diploma in Cybersecurity. Sa direktiba na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Department of Education, TESDA, Commission on Higher Education at Department of Labor and Employment ay lumagda sa 2 joint memorandum circulars upang palakasin ang pangako ng gobyerno na pagbutihin ang sistema ng edukasyon sa bansa at mas mahusay na ihanda ang mga Pilipino na nagtapos para sa trabaho. Ipinagpatuloy rin ni Secretary Mangudadatu ang pagpapalakas sa kapasidad ng TESDA sa kanyang pagsasaayos ng clustering ng mga opisina sa loob ng ahensya. Gayon din, halos 500 mga kawani ang nadagdag at na-promote sa ating hanay sa loob ng 1 taon niyang pamumuno. One of the key initiatives advocated by Secretary Suharto Mangudadatu was the development of a comprehensive system to produce a unified view of TVET information. The SecTeng dashboard is a comprehensive tool for mapping and analyzing the regional, provincial, and municipal TVET landscape to drive effective oversight and governance. Pinatunayan rin ni Secretary Mangudadatu ang kanyang taus-pusong pakikiisa sa lahat ng layunin ng Administrasyong Marcos. Hindi iniinda ang hirap o layo ng lugar para makapaghatid sa serbisyo gaya ng scholarships, toolkits, allowances at skills demonstration sa bawat ginaganap na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at Lab for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sinikap rin ng TESDA na sanayin ang mahigit 41,000 na sangguniang kabataan treasurers sa buong bansa sa basic bookkeeping upang mas maging handa ang mga ito sa pangunguna sa ating mga kabataan. Under his leadership and guidance,
TESDA also sought more partnerships and industry participation to strengthen the implementation of the enterprise-based training in the country. Sa unang 3 buwan pa lamang ng taong 2024, nakapagtala ng mahigit 2,000 partnerships ang ahensya kasama ang mga regional and provincial offices. He also benchmarked best practices from other countries like Singapore, Malaysia, and Indonesia to ensure that our training programs are at par with the international standards. Higit sa lahat, ang kauna-unahang inisyatibo na mailakip ang halal sa implementasyon ng TVET ay ipinakilala ni Secretary Mangudadatu. Kaagapay ang halal industry sa buong bansa, gayon din ang embahada ng Malaysia sa Pilipinas. Mas maraming pintuan ang nabuksan para sa ating mga kababayan sa pagsisimula ng halal TVET sa bansa. To emphasize the importance of skills competition as a showcase of Filipino skills excellence, the Philippines, through TESDA, has accepted the invitation to host the 2025 ASEAN World Skills Competition. This prestigious event will bring together young skilled professionals from across the ASEAN region to compete in various skill areas. Secretary Mangudadatu has also pushed for the hastened implementation of the Supporting Innovation in the Philippine Technical Vocational Education and Training System, or SIP-TVETS project that will create regional innovation centers and upgrade existing TESDA technology institutions with modern facilities and equipment, ensuring that training programs are aligned with industry standards and technological advancements. Sa pamumuno ni Secretary, napanatili ng TESDA ang top position as the most trusted and most approved government agency sa bansa. Sinasalamin nito ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa TESDA sa misyon nitong makapagbigay ng dekalidad na technical education at skills development sa bansa. Sa ngalan ng pagseserbisyo sa taong bayan, ang matatayog na mga pangarap ay matagumpay na naisakatuparan. In a span of 1 year, one man bravely took on a seemingly impossible challenge. The man behind the agencies, sa TESDA, lingap ay maaasahan mantra. We celebrate and thank you for bringing TESDA to a whole new level. Congratulations on your first-year anniversary as TESDA Director General, Secretary Suharto Mangudadatu.